PCI index. Pero bago tayo tumula sa PCI, silipin muna natin ang S&P 500. Ang S&P 500, ano ginawa ngayong linggo? Ang candle na to, weekly time frame is ganito. Posible bang umakyat to si S&P? It is possible. Depende pa rin yan. Kasi nga, sa channel na to, so kung umakyat na siya, posibleng tataas pa yan dito. Kung bumaba man siya, posibleng bababa pa yan dito. Pero para sa akin, magre-range lang siya sa range na ito hanggang sa magkaroon ng correction. Nag-aantay ako ng correction dito sa S&P 500. Fourth quarter ng taong punta tayo doon sa PCI stocks. PCI, tingnan muna natin ang PCI. Napakalungkot na. Si PCI wala man lang galaw. Tapos dito lang siya, gumagapang na sa dito sa area na to. So, kung titignan natin ang macro data, wave 1 to wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. So, gumagamit ako ng Elliott wave analysis pag magbabasa ako ng market gamit ang macro data. So, ngayon, nagkaroon sa dito ng 1997 high, 2003 low, tapos nagkaroon sa ulit ng ang 2018 high, tapos after 2018 wala siya. Nag-choppy market na siya. So, nag-aantay ako dito. Pero, hindi ko expected na pupunta talaga siya dito. Pero nag-aantay ako ng kanyang sa choppy market na to. Sasabog at sasabog yan. So, hindi ko alam kung sasabog sa paakyat o sasabog sa pababa. Pero mag-aantay. Ngayon, mag-aano ako ng mga stocks na nag-invest sa mining at saka sa raw material. Kasama na dito yung medical at saka healthcare, AI, semiconductor, mga companies ito sa Pilipinas na nag-invest sa. Ngayon, sa Quantum AI at saka sa semiconductor, isa lang. Nag-invest ang Ayala Corporation sa healthcare. Unahin muna natin ang healthcare. Ayala Corporation. Hindi ibig sabihin na narinig natin na mag-research tayo na si Ayala nag-invest sa healthcare. Kasi hindi ito yung mga trabahong hindi kayang palitan ng AI. Actually, gagamitin na lang ang AI sa trabaho, pero hindi sa totally. Kailangan pa rin ng assistance ng tao. So, tingnan nyo, bumaba na sa dito sa 786 pero umakyat siya. So, possible na talaga na umakyat si Ayala Corporation. Meron na nga ako dito channel. So, lumalagpas na siya sa channel. Pero bumabalik pa rin siya sa channel. Sa ngayon, nasa baba pa rin siya ng channel. Titignan natin sa earnings. Estimated malapit na yung earnings niya sa August 13. Previous earnings niya ng earnings ng 2025, 2026, hindi sila pero ang forecast nila 91.1, pero 2026 dapat mag-aano sila kita. Wala pa kasi, hindi pa tapos ang taon. So ngayon, ang overview, tingnan natin, ng pagmamay-ari ng company is nasa 58% at saka yung publicly traded niya is nasa 42%. So, mas mataas pa rin. Ang market capital niya is 317 billion. Founded siya ng 1968. Sino bang, may-ari ito ng Ayala Corporation sa Ayala family. So, ang Ayala family is kilala sila sa pagmamanage ng negosyo. So, maganda yung nila. So, dividend yield nila is 1.88%. Price earning per ratio nila is 5.49. So, mura siya ngayon. So, pwede na tayo mag-start ng accumulation dito. Total revenue nila, makyat ang revenue nila, operating expenses nila, bumababa. Ano pa? Yan na. Statistics. Then, sumakyat dividends nila, earning nila, wala sila pa ngayon 2026, hindi pa tapos. Pero 2025 nila umakyat, paano sila paakyat ang kailangan quarterly. Revenue ngayong 2026 na bumaba. Gawa kasi ng problema kasi sa geopolitical tension. Yan. Punta na tayo sa fundamental. Nag-invest healthcare si Metro Pacific Investment or NPI. Ikaw symbol ng NPI. Wala sa ikaw symbol dito. Private company siguro ito siya.
Then, United Laboratories, Unilab. Tinari sa Unilab. Private company din si Unilab. Then sa AI, sa JLO, Globe, Invest. Sa Stel, PLDT. Sa quantum stocks at saka sa semiconductor, integrated microelectronics, Citric Holdings, Ionix Inc. Sa mining naman, Nickel Asia, Felix Mining, Atlas Consolidate, and ECZ. Ito yung mga nag-invest sa future company, nag-invest sila saan natin? Sa susunod na, kasi nakikitaan nila to ng mga ano, kasi doon na tayo papunta sa digital era. So, kaya ang mga company na to nakakakita ng opportunity. Ngayon, mag-ano tayo? Mag-start na tayo sa ano. Kung mag-ano tayo sa ating investment guide, kung ang approach natin is dividend investing. So, i-consider natin mag-invest sa ano, diversification. Hindi lang yung isang market ang invest natin ay sige ganito mataas ng bigay ng dividend. Siyempre, titingnan mo rin ang ano niya, ang valuation niya, fundamental niya, management niya, may mga insider selling ba, sino ba yung may-ari ng negosyo. Marami tayong dapat tingnan. Tapos saka natin, ang last analyzation natin is technical analysis ng ekonomiya natin. Tingnan natin, kung titingnan natin ang inflation natin ngayong buwan ng ano, inflation natin ngayong ano, sa around 7%, 7 to 6%. So, hindi ganun kaan. Malaki na rin pag ano pa. Pag below 5% ang inflation data ng isang bansa annually, healthy ang bansa mo. Pero pag umabot ka ng 7%, above, yan, moderate lang yan. Pero pag halimbawa na lumagpas na yan, nabot yan 30%, 20%, problem. Ngayon, kung tayo sa dividend investing, i-consider natin si BDO, si BPI, ICT, Mindlad, SM Investment, SM, URC, Welcon, Nickel is easy, Meralco, mamaya, pag may ano ako sa Meralco, sa property, si SMPH, at saka si Ayala Land. Sa REITs, you can consider i-REIT, top performer siya. Si REIT ano to siya sa solar. Considered RCR, Robinson's Land. And sa telecoms, GLO, Cetel, saka si Converge. Tatlo lang naman silang pasok sa PECI. So, may mga stocks ako na hindi listed sa PECI tulad ni GSMI at saka ni Oceanaco. Si Felix Mining din. Kasi ito yung si GSMI, ito yung stocks na walang utang. Si Oceana, ito siya sa Oceana Gold siya. Nag-invest din siya sa nickel. Kumain siya ng nickel doon. At saka si Felix Mining nag-ano siya sa mga raw materials na kailangan talaga sa data infrastructure. Ngayon, punta tayo kay Cyril. Nabanggit na rin natin siya sa REITs Invest sa dividend investing. Magkano ang dividend ni REITs?
0.049, 0.56 at saka yung ano kasi ang risk kasi may batas ito na kaya obligado sila magbigay talaga ng dividend every quarterly. Ngayon, dito natin si Sirat ngayon, after niya mag-bull run, nagkaroon siya ng correction. Ang market may correction, hindi, ano, hindi pwedeng walang correction ng market. May correction talaga. So, inaantay ko na bumalik sa dito sa kanyang IPO opening. Then, ano ako dito, mag-accumulation. Ngayon, punta tayo kay Hirit. Isa sa mga top performer REITs managed by Ayala family. Every quarterly din ang kanilang pagbigay ng dividend, 0.62. So, kung bumili kayo nito gamit ang broker nyo, ang broker na gamit ko is Call Financial. So, 0.62. So, ang word lot mo dito is 100 kapag bumili ka. So, every 3 months, meron siya ditong dividend na marireceive. 0.62. Tapos, pupunta naman tayo ngayon sa commercial and industrial. Na tayo kay ICT. Si ICT, siya yung bagong pinakaunang billionaire na Pilipino sa atin. Ang kanyang net worth is nasa $21 billion. So, kung ikumpara natin sa nangyari kay SM Investment, yung nakaraang 2017, yung ingay ng market, puro sa SM Investment. Ang ingay. Ngayon, anong ginawa niya noong 2020? Kung naghahabol ka dito na kanong ngayon, kailangan natin mag-antay. Ngayon, nasa correction sa SM Investment ng 50%, but I expect sana na bumaba pa siya dito. Pag hindi, ito na yung last low niya, baka ito na yung suit niyang low. Pag umakyat sa dito, actually, kinoconsider ko na to si SM, but nag-aantay ako ng sell-off ng US market sa fourth quarter ng taong ito. Considered ko siya na mag-accumulation dito kay SM. So, ngayon, ang ingay kasi ng market ngayon kay ICT. Puro si ICT na lang lagi. Nakaraan si DigiPlus, ngayon si ICT. Bakit ko kinumpara si SM Investment kay ICT? Kasi yung ingay ng market na to, may tapusan din naman to. So, kaya kung magkabul ka dito, kawawa ka kasi, no? Kaya kailangan natin mag-antay talaga ng correction. Ngayon, maganda naman. Nagbibigay si ICT ng dividend last 2024. Alam ko, every year siya magbigay ng dividend eh. So, once in a year, magbigay ng dividend dito. Mataas din naman siya magbigay ng dividend. At saka yung business ni ICT kasi, siya, computer terminal. So, may expansion si Enrique Rason alam ko meron siya sa Africa, pero hindi ko lang maalala kung saan banda sa Africa eh. Pero meron siya. Nag-expansion siya ng kanyang container terminal in Africa. At saka yung demand ngayon ng tulad niya yung ginagawa, kung matuloy ang data center sa atin, mas lalong lalaki yung niya, mas lalaki yung business niya kasi sisikip ang doon, ang terminal. Tapos ngayon, another, sa commercial and industrial, tingnan natin nabanggit ko na rin naman si DG Plus, pero tingnan natin si DG Plus. Sa gaming kasi to siya, uh, plus, DG Plus. Tingnan nyo, after, di ba na-issue pa nga to nung, yung
Ano ba yung mga nag-invest sila dito sa DigiPlus? Um, Kalimutan ko yung ano na yun, government, ano, sa mga government employees. Tinan mo. Correction, di ba? Maingay din na dati sa DigiPlus, hindi ako nagka-full dito. Kaantay ako ng correction. Tinan mo. Balik sa 9 pesos. Pero nag-swing trade ako dito. Simula ako dito sa 13. Sa 35 yata yun. Sa 35 yun. Dito yata yan. Mga ganito ako dito. Dito, ang unang pagbagsak niya. So, unang pagbagsak niya, nag-ano ako, tapos nagbenta ako ulit. Kasi wala namang ano eh. Wala akong nakitang ngayon. Tinan mo si BTG Plus, patuloy sa pagbaba. Expect no, malapit na, naabot niya na nga to. So, expect that, ayan, 90%. Malapit na sa 90% correction. Nagbibigay din naman siya ng dividend, pero hindi ko siya ina-add sa stocks ko. Kasi, ang purpose ko kasi is dividend. Pero pag swing trade, papasok ako dito. Pero wala namang market structure na malinaw. So, wala. Tingnan natin si ano, si Bulab Master, hindi ko siya bet. Bakit? Yan, hindi ko siya ano. Maynilad. Maynilad isa sa mga defensive stock. Maynilad kasama siya sa ano, sa PCI index, pero titingnan mo wala. Pero wala pa akong stocks nito kasi nag-aantay din ako eh. Kasi nag-ano to siya eh, nag-IPO opening. So, ganun talaga. Hanggat walang malinaw na market structure, wala talaga. So, talaga bibili dyan. Consider ko si SM Investment. Nabanggit ko na kanina si SM Investment. Hindi ko na siya i-rate. Pero saan natin? Kaya naman ulit natin. Si SMP Investment is conglomerate siya. So, investment, di ko masasabi kung ano ba to, accumulation period ba to, distribution period. Pero para sa akin, pwede na akong magdahan-dahan dito ang booking. Pero na sinabi ko kanina, nag-aantay ako ng correction ngayong taong ito sa fourth quarter ng taon. So, titingnan natin, nagbibigay naman si SM ng dividend. Um, tingnan natin. Yearly. Yearly ang dividend ni SM. So, expected earnings niya is June 12. So, bawasan na yung lumitak kita ni SM. So, matatag naman ang company SS. Managed by Singh family. Metrobank. So, ano naman tong Metrobank? Maayos naman to. Pero hindi ko siya kinoconsider kasi mas kinoconsider ko yung ano. Pagdating sa banking, mas, mas ano ako kay BDO at saka kay BPI. So, check kung ano. BDO at BPI mo. Sa banking, BDO, maganda kasi ang ano ng BDO is sa corporate box sa BDO. Kaya nga ano siya, maganda yung management nila. At saka yung kanilang diversification ng kanilang bangko, meron silang PTO Unibank, meron silang PTO Network Bank. So, tapos yung nagbibigay sila ng dividend every 3 months. So, 1.1 peso every 3 months. Tapos meron silang BDO Securities. Yun nga lang, problema kasi ito kay BDO, hindi ako maka-open ng account dahil sa Middle East ako. So, hindi man ako maka-open online. Kaya, ano, hindi ako ano. Kaya yung si BPI. Si BPI, dati hindi ko ito pinapansin si BPI. Pero, based on my research, si BPI managed by Ayala family.
And then maganda sila magbigay ng ano, ng dividend. Maganda rin ng earnings nito kasi magaling sila mag-ano. Investment bank to si BPI. Kaya, ano, focus sila sa investment. So, ngayon, hmm, meron ako ditong long-term channel. Titignan mo siya sa long-term channel, maglalaro lang siya dito eh. So, wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. So, antay tayo pa rin ng correction. Pero ito yung ano kaya, yung, meron nga ako dito. Dito, bumaba pa nga. Bumili na ako dito kasi gawa sa dividend. Kinocompute ko kasi yung dividend na marireceive ko dito. So, then, next natin, long range consumer. Nilook up ko si URC. Universal Robina Corporation. Maganda to itong management na ito. Mabait yung may pero kung titingnan mo, ito yung ano ko, yung area of interest sa 786 Fibonacci. So may long-term channel ako down sloping channel. So hindi naman nababasag ko nga, hindi na siya nakakabalik. Pero saan ba yung kanyang next support? Malayo pa eh, sa 23 pesos. Posible umabot to? Posible dahil sa EI bubble. Yes, posible. Posible abutin yan. Kaya dun sa nickel, more than 90% ang correction niya. Hindi ko nga, parang tugi na ako doon. Gusto ko nakitawat. Nakita ko na, sabi ko, 90% na ang akyat. Yung umakyat, kuman ako nagbenta. Ngayon, mm, Welcon. Si Welcon, isang hardware. So, pangunahing pangangailangan ng tao talaga sa pagpapagawa ng bahay. Hanggat may ulan, yung magpapagawa ng bahay. O ngayon, titingnan natin ang dividend ni Welcome. Nagbibigay din naman siya ng dividend. So, 2037, 2023, 24, yearly ang dividend ni Welcome. Ngayon, sa correction stage na kasi si Welcome at saka inabot niya na itong ano, yung kanyang IPO. Inabot na yung Welcome ng IPO niya. So, okay. So, yung buy area ko, bumaba pa siya, buti hindi ako pumili dito. So, kailangan ko tanggalin to. So, titignan ko dito kung anong gagawin welcome kung magkaroon siya ng market structure. Magdahan-dahan ako lang sa lang market structure. Hayaan ko na. Wala pa akong welcome. Di ba ako bumibili dyan. So, muna tayo kay Nickel. Kanina nabanggit ko si Nickel. So, next natin kay Nickel is EC. SCC pala. SCC. Sa Mirara Mining. Si Mirara Mining is ang old money, lumang pera. Sa generational wealth. Sa mga na yan. Ngayon may kontrakto sa government. So, sana hindi sila ma-outset. Sila pa rin ang kukuha ng government sa mining. Kasi kung hindi sila makukuha ng government, babagsak ito siya. Babagsak siya sa 8 pesos. Pero hanggat hindi pa, mag-ano pa to, magagapang pa to. Pero, sa Mirara Mining, based on my research, nag-invest kasi siya sa mining materials. So, sana, na yung mga companies na to na kailangan ng data center ng artificial intelligence para sa kanilang pagpoproseso. So, babagsak man si mining, pero hindi ko masasabing magsasarado ito kasi old money to siya. Magaling sila pagdating sa management ng pera. Sa power, Meralco.
Si Meralco, bumagsak. Yan ang nangyari kay Pilar. Nung sona ni Marcos, sinabi niya tanggalin na daw yung system loss. So, yung investor, nag-panic selling. So, ngayon, bilang isang discipline trader, pag, mag, ano ba ako, bina-watchlist ko to si Meralco. So, nagbenta na rin ako ng ano ko dito eh. Kasi kung dividend ang titignan, maganda rin naman ang dividend tingnan. Pag posibleng bumaba ang earnings ni Meralco, gawa sa zona ni Marcos na pagkalit na yun. System loss. So, ako tanongin nyo, mag-aabang ako dito kung saan ako bibili sa area na to. Sa area na to. Kasi yung titignan mo, si Meralco defensive stock. O posibleng dito mag-ano ako. Titignan ko pa rin yung ano niya dito. Kung abutin niyo itong 380, kung bumaba pa siya dyan, dito na ako ano sa double bottom na to. Defensive stock si Meralco. Hindi hahayaan ng gobyerno na malupit si Meralco. Sasaluin ng gobyerno ito at ibibenta sa private company. Gawa na kailangan ng tao ang kuryente. Kaya, yung ingay na yan, normal man yan. Talagang noise yan. Normal yan. Nabatikos ng tao dahil sa overcharging Meralco. Pero, sa bawat pagbagsak ng market, merong opportunity. So, hindi ko masasabi kung ano, pero nag-observe ako sa government niya yan. So, kasi nga, and politics ngayon si Meralco, kaya ganito. Try natin sa first gen. Avoidance power. So, old money din ito siya. Ang alam ko, ano to siya ng ano. Uh, hindi ko maalam siya. Pero, related sila ng isisi. Isisi pala. Meron tayong isang dividend. Ibigay siya ng dividend. Yearly dividend. Kasi sa titingnan mo kasi choppy kasi si ngayon. I'm not consideration, tapos malapit na sa double top. So, hindi ko na siya consider na pumili. Tsaka yung ano niya, kagapang sa paakyat, ang pagsak nito. Hanggang dito yan, o baka umabot pa ng double bottom. So, meron na ako ditong trade setup. Hindi ko maano, so wala pa ako dito kay Infinite. Then, sa property, nabanggit ko kanina, si SMPH. Kasi wala pala si SM Investment Banking. So, nga sa property, punta natin si Ayala. Ayala Landa. Si Ayala lang. Meron ako ditong trading setup kay Ayala. Pero si Ayala, gumagapang pa na nanalo sa tito, bumagsak sa tito sa ano ko. So, ABCD. So, ABCD siya. Cipher pattern, ABC. ABCD ko, akit man siya. Hindi ko maano. Posibleng akit hanggang tito. O posibleng ano. Dahil nagbabadyang EI bubble. So, wala tayong kasiguraduhan. Hmm. Ngayon, si SMPH, SM Prime, ganun din, 618 Fibonacci extension, 618 Fibonacci retracement. At saka may 786 pa naman ako. So, di ko pa ano, uh, i-watchlist ko to siya dito. Ngayon, titignan natin kung may dividend ano, meron naman siyang dividend pero bumaba ang kano. So, kaya dividend niya is 0.42. Sa price na is not bad. Normal lang yan.
Ngayon, si Sirit at saka si Irit. Si Irit is managed by Ayala family. Paborito ko si Ayala. Ngayon, si Sirit, tingnan mo, after na mag-correction, umakyat si Irit. 50% correction. So, umakyat siya. So, hindi pa ako bumalik dito. But I look at tomorrow, kung ano gagawin ni ano. Kasi, ano siya, titingnan natin kung may board. Oh, parang ganyan. So, I'm not considered to buy it kung wala siyang volume. Large candle lang volume. So, it's ano lang to. Then, wala man siya sa support. Pero 50% correction siya. So, posibleng bumaba pa siya dito sa 618. Dito sa area to. Then, si Siret ay nag-invest sa solar. Solar with si Siret. Dito sa Doji. Wala man siyang volume. So, quarterly yung kanyang ano. So, pero sinabi ko kanina, mag-aantay pa na ako dito sa kanyang IPO opening. Ngayon, punta naman tayo ah, punta tayo kay Telco. Sa Telco, bakit kailangan natin mag-invest kay Telco? Kung ako tanongin, mas nag-focus ako ngayon mag-invest kay Telco, kay mining, ah, sa medical kasi yung DNL mababa pa siya, pero kada medical research kasi hindi pa ako masyadong mag-ano na yung ano. Pero mag-focus ako kay Telcos. Kasi, bakit? Bakit ako nag-invest kay Telco? Kasi hindi na natatakbo ang, ang, tawag ito, ang semiconductor kung walang internet. Ngayon, at saka yung Telcos ngayon is a basic necessities na rin. So, masasabi ko siya na isa sa mga defense stocks. Ah, si- mas nag-aano ako kay si JLO managed by Ayala family and magbibigay sila ng dividend every quarter is 25 pesos every quarter. Pero so, price na ngayon is 1,800. So, at least kailangan mo ng kulang-kulang 10,000 para makabili ka ng 5 stocks kasi ang board lot nito is 5 ang kailangan mo bilhin. Mag-accumulation ako dito ka Telco. Oo, mag-accumulate ako dito. Pero nag-aantay lang ako nung sa sell-off sa US market bago ako bumili dito. Then, si, ano, si Tel. Si Tel, malaki ang utang ni Tel, pero base pero basic necessities pa rin si Tel. So, kahit malaki ang utang niya, kinoconsider ko pa rin sa portfolio ko si Tel. Kasi ngayon wala akong position sa kanya. Nag-aantay pa na ako tulad ng sinasabi ko, nag-aantay pa ako ng correction ng US market kasi magkasunod lang din naman yan. Kung mag-correction ng US market, magko-correction din ang lahat ng market. Ngayon, consider natin nalaglag kasi si Convert sa PSCI index. Kasi yung every 6 months, si PSCI nagko-correction. Sabi ko, nagre-rebalancing pala. So, ngayon, si Converge, PSCI. Ako natingnan kasi ano siya, 'di ba? Pero hindi ako bumibili dito kasi hindi pa siya masyadong nagbibigay kasi wala pa siyang ano. Pero kung testation, meron siya buying, ano. Pero large buying, small candle. So, wala. Hindi pa siya masyadong nagbibigay ng dividend. So, kasi kabago pa lang to sa managed by Conson family.
Kaya sa araw na ito na muna. Sa mga susunod na linggo ulit, kung may katanungan kayo sa akin tungkol sa pag-invest, tulad sa ating mga OFW, mag-invest kung paano magpalaki ng pera natin gamit ang mga digital banks, MP1, MP2, computation table ng mga SSS natin. Pwede ako mag-ano, mag, gawa ng video para doon. Ngayon, I invest sa ano, yung ano pala, kalimutan ko, yung GCash mag-aano sila, mag-IPO sa November. So, GCash is managed by Ayala din. So, maganda naman ang services ng GCash. May mga na-invest ako sa GCash sa kung naghahanap kayo ng investment sa government ban. So, meron sa GCash. O, punta kayo sa GCash and meron doon sa government bond. Mag-invest kayo doon. So, meron tong 90 days at saka meron tong ano, parang ano, 3 year yata government bond. So, 6.25 at saka 5% per annum can beat the inflation. Oo. Kaya sabayan ng inflation ng ano, ng government bonds. Ano, kasi magkano lang naman ang inflation ng Pilipinas. Hindi naman hindi naman tayo sa data, based on my research sa data, hindi naman lumalagpas ng 7%. Pero tinitingnan kasi dito ang annual inflation. Kasi bawat buwan talaga may iba't ibang inflation. Ngayon, ang annual inflation is naka-rate pa rin tayo sa 5 to 7% inflation rate natin. Mababa pa rin. Kung titingnan. Actually, kung titingnan, sabi nila healthy ang economy, pero parang mga healthy bansa kasi sa third world country tayo. And then, yun lang. Hindi na ako magkukwento about sa iba kasi nga, mahirap na. Then, sa pag-ibig MP2, 7%, umaabot ng 7%, can bet inflation. Oo. SSS for the pension natin. Oo. Kailangan talaga natin mag-ano ng SS, magbayad ng SSS natin. So, kung kayo na sa edad na ng 50, 50 until 54, kailangan nyo na isagad ang inyong SSS at kailangan nyo wag nyo nang anuhin ang kalatan yan kasi sayang ang inyong binayad. So, may bagong batas ngayon ng SSS WISP sa bagong computation table ng SSS. Uh, makakadagdag din yan ng ating pension. Bilang OFW, based on my experience, nag-open din ako ng negosyo sa atin, managed by kapatid. So, walang napuntuhan. So, yung experience mo at saka experience ko ay magkaiba. Pero kinikwento ko lang yung experience ko. Kaya, makilala ko ang trading. Nagsimula ako sa trading. Hindi naman pala ganun ng trading. So, nag-start akong mag-aral ng investment and then high school lang tinapos ko. So, ngayon nag-enroll ako for college through uh, modular school sa kursong Business and Economics na babagay sa dito sa trading. So, ngayon ako yung nagbablog para sa financial literacy ng ating mga kababayang FW na sana hindi naman mangyari sa iba yung nangyari
nangyaring mga OFW na nauwi na wala talagang naitabing pera dahil sa ating sandwich generation. Masakit man 'tong sabihin, pero ito ang katotohanan ng ating buhay. Ako'y nag-decide na mag-vlog, sana'y makatulong ako sa ating mga OFW. Basta sa inyo pa rin naman yan kung pakikinggan niyo ako o hindi. At saka sa muli, magandang araw po. Kung meron kayong katanungan sa akin about sa investment, message lang po kayo. Even sa insurance, minsan makaka-advise ako, but not 100% na maka-advise ako sa inyo sa insurance. Pero makaka-advise ako kahit papaano. Gusto niyo. Magandang araw at saka sa susunod na linggo, magkita-kita po tayo.